Pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan sa paniwalang matibay ang kaso laban kay dating AFP Comptroller Carlos Garcia, dating COA Auditor Heidi Mendoza, handa raw maglakad ng hubot-hubad kapag na-dismiss ang kaso laban kay Garcia. Dating AFP Chief of Staff Aquino Reyes, pinangalanan ni Senador Antonio Trillanes IV bilang makapangyarihang taong nasa likod daw ni Garcia. Baka nagbenta ng bato, kinuwento ang dinanas na hirap matapos ang peligroso at illegal na operasyon. Department of Education, pinaalalahanan ng mga pampublikong paaralan na gawing simple ang Junior-Senior Prom. At mga sikat na personalidad na ipinanganak sa Year of the Rabbit. Kilalanin! Handang maglakad ng hubot-hubad, yan po pangakong binitawan ng dating auditor ng COA na si Heidi Mendoza sa oras daw na madismiss ang anyay malakas na kaso laban kay retired Major General Carlos Garcia. Kanina sumalang si Mendoza sa pagdinig ng Kamara kung saan isiniwalat niya ang umano'y anomalya sa paghawak sa pondo ng AFP. Saksi si Ivan Mayrina. Taong 2004 nang atasan si Heidi Mendoza ng Commission on Audit para pangunahan ng isang financial investigation sa mga di umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng AFP na nabuking sa termino ni AFP Controller Carlos Garcia. Pero sa simula pa lang batid daw niyang hindi basta-basta ang kanyang misyon. Isang tawag pa raw kasi ang natanggap mula sa Malacanang. Commissioner Daman told me, Heidi, you will head the financial investigation and there will be a team created. Kaya lang, dahan-dahan lang tayo. Saan mo hiniram? Pahirapan daw ang paghahanap ng dokumento. Wala raw kasing malinaw na sistema ng filing ng mga voucher at recording ng mga transaksyon. Kaya napilitan silang suyurin ang bodega ng AFP para mangalap ng mga dokumento. Isang dokumento lang daw ang nakalap niya na pirmado umano ni Garcia. Isang cheque nagkakahalaga ng 200 million pesos na inisyo mula sa land bank account ng AFP Trust Fund at idiniposito sa magkahiwalay na sangay ng UCPB sa Makati noong November 28, 2002. Sa akin po, Your Honor, there are so many red flags na nakita ko sa cheque. Una, the date of the check was November 28, 2002. The same was debited from the land bank account November 28, 2002. And then yung pong part of the check na 50 million na credited naman po sa Alparo also on the same date, November 28. Pero 50 million lang po yung na-credit. I did some informal interview of some of the members of the armed forces and I was told that this is one of the pabaon to the general who retired on such period. I was not told who the general was. Sinubukan namin kunin ang panig ng Land Bank at UCPB pero hindi pa raw sila handang magbigay ng pahayag sa ngayon. Pero hindi lang daw yan ang natisod ni Mendoza. Paniwala niya may anomalya rin umano sa pondo galing sa United Nations. Ang perang dapat daw sana'y reimbursement ng mga gastusin ng mga peacekeeping mission. Personal daw na kinolekta ng isang opisyal ng militar. Part of the United Nations report na gusto ko pong tingnan sa United Nations is a missing $5 million that did not enter the AFP books of account. Sinikap namin kunan ng reaksyon ng UN gayon din ng COA pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Lahat daw ng ebidensya nakalap ni Mendoza isinumite niya sa panel ng Special Prosecutors ng Ombudsman na may hawak sa kaso ni Garcia. Sa tindi raw ng paniwalang matibay ang kaso laban kay Garcia, kwento ni Mendoza, may biroan pa raw sila ng mga prosecutor. Meron po kaming pustahan, ang aming pong sumpaan. Pag na-dismiss ang Garcia case, maglalakad po kami ng hubot-hubad mula sa Sandigan hanggang sa Welcome Rotonda. Gumaan man daw ang loob niya ngayon nakapagtestigo na. Di pa rin naitago ni Mendoza ang pangamba lalo't di raw biro ang pader na kanyang binangga. Sana lang kung i-assure nyo sa akin that I can go back to my normal life. Na wala akong security, na walang gagalawin sa anak ko. Maawa ho kayo sa akin. Maawa po kayo sa akin. Maawa kayo sa anak ko. Isinailalim na ng DOJ sa provisional coverage ng Witness Protection Program si Mendoza. Maging si Senadora Miriam Defensor Santiago, puro papuri kay Mendoza. I admire her a lot. She must be a very brave woman. I would love to see Heidi Mendoza run naked to the Quezon Circle because she promised to do that once the case against her is dismissed by the Sandigan Bayan. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
Lalong uminit naman ang bangayan ni Senador Antonio Trillanes IV at dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes nang diretsang itinuro ng Senador si Reyes bilang makapangyarihang taong nasa likod ni retired Major General Carlos Garcia. Saksi si Ruth Cabal. So I continue to wait for clarification from Senator Trillanes as to who this powerful person is. If I am the one, then he should mention my name so I can defend myself. If I'm not the one, then he should say so. He asked me to name names, and I'm naming him as what was told by Colonel Rabusa. As one of the principals behind General Garcia and General Ligot. Billions. We're talking about billions. Parang boomerang na bumalik kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes ang hamong binitawan niya para kay Senator Antonio Trillanes IV sa pamamagitan ng isang open letter. Giit ni Trillanes, si Reyes daw ang makapangyarihang taong nasa likod ni dating Military Comptroller Carlos Garcia na inakusahang nagkamal ng mahigit 300 milyong piso mula sa pondo ng AFP. Pero nang hinga na ng reaksyon ng dating hepe ng AFP sa pagpangalan sa kanya ni Trillanes, tumanggi muna siyang magkomento. Ang pinaghihumutok ni Reyes ay ang naging asta sa kanya ni Trillanes sa Senado noong Huwebes, kung saan di man lang daw nito kinilala ang seniority niya sa PMA. I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. PMA batch 1966 si Reyes habang batch 1995 naman si Trillanes. Masasaktan din naman ako dahil I did not expect that. I will tell you, I did not expect that. I did not expect that. When the senator-resource person relationship was being compromised, I had to put him in his place. I believe he was trying to harass the witness already. He was trying to harass Colonel Rabusa. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Sinagot na ni dating AFP Chief Angelo Reyes ang akusasyon ni Senador Trillanes sa isang statement. Hinamon ni Reyes ang senador na i-waive ang kanyang parliamentary immunity at muli siyang tahasang akusahan. Hamon pa niya kung mapapatunayan daw ang mga akusasyon ni Trillanes, sampahan daw siya ng nararapat na kaso sa korte. Kung si Ombudsman Merceditas Gutierrez naman ang tatanungin, mahina ang kaso laban kay retired Major General Carlos Garcia. Yan daw ang dahilan kaya siya napapayag sa plea bargain agreement. At giit pa ni Gutierrez, wala siyang tinanggap na pera kapalit ng pag-aproba ba sa kasunduan. Saksi si Sherry Antores. Wala pong ayusan dito at wala pong perahan dito. We can tell you and we swear to God na siguro kung may kumita dito, tamaan sana ng kidlat at mamatayan na ngayon din. Yan ang palabang pahayag ni Ombudsman Merceditas Gutierrez nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee. Mariin niyang itinanggi na tumanggap siya ng pera kapalit ng pag-aproba sa plea bargain agreement sa kontrobersyal na dating AFP Comptroller na si Carlos Garcia. Unang-una sabi ni Gutierrez, mahina umano ang ebidensyang hawak ng gobyerno laban kay Garcia. Kaya pabor daw sa mga Pilipino ang alok ni Garcia ang magsuko ng 135 million pesos kapalit ng pagbaba ng kanyang kaso mula plunder sa indirect bribery. It was a recommendation that we do not have enough evidence, weak evidence, to convict Major Garcia. I believe the prosecutors who recommended the entry into a plea bargaining agreement. Sabi pa nga ng Ombudsman, kahit ang testimonya at ebidensyang nakuha ng dating COA auditor na si Heidi Mendoza, di raw sapat para madiin si Garcia sa pandarambong. Present sa pagdinig ng komite ang mga naghain ng kaso laban kay Garcia, sina dating Ombudsman Simeon Marcelo at retired Senior State Prosecutor Dennis Villa Ignacio. Giit ni Marcelo, hindi raw mahina ang mga ebidensya laban kay Garcia. Una na raw dyan ang written statement ng asawa ni Garcia ni si Clarita nang maaresto ang dalawa nilang anak sa Amerika. Dito idinetalya niya kung paano raw sila nagkamal ng pera mula sa suppliers at contractors ng AFP. Inamin na eh. Umamin na. Ano pa ang kailangan mo? Pag nag-amin ka, there are two things where you don't have to introduce evidence. One, it's judicial notice. Second, there is admissions. Handa naman daw si Gutierrez na mangalap ng mga bagong ebidensya laban kay Garcia. Nagbuo na siya ng fact-finding team para pag-aralan din ang mga pasabog ni dating AFP Budget Officer George Rabusa. Ako si Sherry Torres, ang inyong saksi. Maigpit naman binabantayan ng palasyo ang mga pagbubunyag sa Kamara para sa reformang ipinatutupad sa AFP.
Ang ilang dating hepe na AFP naman na dumalo sa pagdinig sa Kamara, tinangging tumanggap sila ng pabaon o pasalubong. Saksi si Lay Alves. Yun hong wala ho akong na-receive na pasalubong. Wala rin ho akong na-receive na pabaon. When I assumed command, I didn't receive any pasalubong. And when I left when I retired in 2006, I didn't receive any pabaon. Walang pabaon sa akin, walang pasalubong. I never received such pabaon, pasalubong. When I was chief of staff, there was no pabaon. Isa-isang pinabulaanan ng mga naging AFP Chief of Staff noong Administrasyong Arroyo ang alegasyon ng pabaon system sa AFP. Unang ibinunyag ni dating AFP Budget Officer George Rabusa ang di umano'y milyong-milyong pisong pag-goodbye sa mga Chief of Staff sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo. Kwento noon ni Rabusa, kinukuha raw muna sa Provision for Command-Directed Activities o PCDA Fund ang pabaon sa mga hepe. Si dating AFP Chief Angelo Reyes nga raw, giit ni Rabusa, tumanggap ng 50 milyong pisong pabaon noong magretiro siya, bagay na itinanggi ni Reyes. Pero sabi ni Rabusa, di lang daw pabaon ang meron, kundi may pasalubong pa. Tig 10 milyong piso daw ang startup fund o pasalubong kina dating Chief of Staff Roy Simato at Diomedio Villanueva nang magsimula sila sa pwesto. Hindi nakadalo sa pagdinig ang dalawa. Nasa Middle East daw si Simato, habang si Villanueva ay ipinagluluksa ang pagpanaw ng asawa. Pero ayon sa ilang dating general na dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee, hindi na raw bago ang ganitong alingas-ngas sa AFP. Nakakarinig ba kayo ng kahit rumors malang sa AFP about it? When you took over as Chief of the Armed Forces? Pagka ho rumor lang, magsasawa kayo sa armed forces. Pero mahirap pong i-prove. Hindi. Tanong ko, nakarinig ka o hindi? So ang sagot mo, oo o hindi, di ba? So nakarinig kayo? Meron ho kami nadidinig. Okay. So, is it the tradition na nagbibigay ng pera sa Chief of Staff? Or sa iba? Naririnig lang po na sa mga rumors, but we did not know about it. Ipinagtanggol din ng mga retiradong general ang kanilang mga misis. Hindi raw nakinabang ang mga ito sa pondo ng militar. Can we ask them whether they had jet-setting spouses during their time? Tanong natin yung isa-isa. My wife is a jet-setter. Naka-business class ho. Dahil kami ho ay ang anak namin nasa Northwest Airlines. May rumor doon sa mga may allowances for the children. Sa totoo, wala ho natikman ng aking pamilya. She didn't get any privilege. She refused to. My wife did not receive any special privileges during my stint, Your Honor. May mensahe naman si dating AFP Chief Hermogenes Esperon sa mga nag-aakusa. Let him come out. Na sinasabi niyang may payola daw siya. Let him come out. They have revealed this, so let them prove it and let it be answered. Ang palasyo, binabantayan daw ang mga pagsisiwalat na ito sa Kongreso para sa reformang ipinatutupad sa AFP. It was the instruction of the President of the Republic of the Philippines under Benigno S. Aquino III to look into the transactions of the armed forces of the Philippines to be more transparent. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.